May dala kang katahimikan na tila mas mabigat kaysa sa mga salita, at ang katotohanan ito ay patuloy na bumabalik, ay nangangahulugan na may bahagi sa iyo na nakikinig sa loob ng lahat ng panahon. Hindi ito ang uri ng katahimikan na nagiiwan sa iyo ng kawalan. Ito ay ang uri na pumipiga sa pinakamalalim na bahagi kung saan natutong manahimik at patuloy na gumalaw. Marahil ay ngumiti ka sa gitna nito, nagtrabaho ka, nanalangin ka, pero nararamdaman pa rin na may tanong na nakatago sa ilalim ng lahat ng masasabi mo. Hindi ka mangmang sa pagkukunsabo nito. Hindi ka mahina sa pagdama ng bigat nito sa iyong dibdib kapag tahimik ang silid at tapat ang gabi. May mga pagkakataon na ang Diyos ay umaabot sa isang tao hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng eksaktong sakit na ito ng pag-alam na may isang banal na bagay na humihiling na makilala. Kung nararamdaman mong may kahalagahan ng panahong ito, pero hindi mo lubos mailarawan kung bakit, manatili ka dahil ang The Call of the Chosen, a 30-day journey ay makakatulong sa iyo na tukuyin kung ano ang iyong dinaranas at maunawaan kung bakit ito ay tumatawag ng malakas sa katahimikan. Upang ma-access ang ebook, pumunta ka ngayon sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa nakapin na komento. Ang iyong nararamdaman ay hindi basta-basta, at hindi mo kailangang ipaliwanag ito ng mag-isa. Maaari mong hayaang magsalita ang sandaling ito ng may higit na kalinawan kaysa sa takot na ibinigay nito. Ang katawan ay madalas na nagsasabi ng katotohanan bago pa man malaman ng isipan kung paano ito ipaliwanag. Maaari mong mapansin ito sa paraan kung paano nananatiling mahigpit ang iyong mga balikat matapos ang isang araw, o sa paraan kung paano tumitingin sa telepono ng mas matagal kaysa sa plano mo, naghihintay ng mensahe na hindi naman darating. Maaari mo itong marinig sa katahimikan ng iyong sariling silid kapag humuhugong ang bentilador at ang iyong mga pag-iisip ay mas malakas pa sa hangin. May isang uri ng pagkapagod na hindi nagmumula sa sobrang aktibidad, kundi sa pagdadala ng isang tanong ng masyadong matagal nang walang pahintulot na sagutin ito, kaya napakahalaga ng pamagat na ito. Ipinapangalan nito ang lugar kung saan tumatayo ang iyong espiritu, kahit na ang iyong mga salita ay maging ingat at limitado. Sinasabi nito na ang pagiging pinili ay hindi laging maingay at minsan ang unang tanda ay ang sakit na pagiging itinakda habang ang lahat ng nasa paligid mo ay patuloy na kumikilos ng normal. Nagsisimula kang makaramdam na ang katahimikan ay hindi lamang kawalan, kundi presyon, at ang presyong iyon ay nagpapakita ng kung ano ang hindi maaring manatiling nakatago magpakailanman. Ang iyong dinaranas ay maaaring humihingi ng ibang uri ng pag-aalaga kaysa sa pag-aalagang ginamit mo noon. Hindi lahat ng mahirap na panahon ay parusa, at hindi lahat ng tahimik na panahon ay pagkaantala ng walang layunin. Ang ilang araw ay mabigat dahil ginagawa nila kang mas mapagmasid, at ang pagiging mapagmasid ay madalas na simula ng karunungan. Marahil ay sinubukan mong pilitin ang malinaw na sagot mula sa lugar kung saan inaanyayahan ka ng Diyos na unang mapansin ang mga pattern. Marahil ay tinatawag mong kabiguan ang kalituhan, noong ito ay sa katunayan ang unang yugto ng pagtatalusira. Dito naging praktikal ang pangako ng mensahe. Makakatulong ito sa iyo na kilalanin kung ikaw ay inihahanda, winawasto, pinoprotektahan o banayad na dinidirekta sa ibang landas. Makakatulong din nito na itigil mo ang pagturing sa bawat saradong pinto bilang pagtanggi at sa bawat paghinto bilang pagkaabandona. Kapag nauunawaan mo ang panahon, itinitigil mo ang pag-aaksaya ng lakas sa panik at nagsisimulang gamitin ang lakas na iyon para sa panalangin, pagtitiis at matapat na paggalaw. Ang pagbabagong iyon ay nagbabago ng lahat ng tungkol sa kung paano mo dinadala ang iyong araw.
May isang partikular na uri ng umaga kung saan ang ordinaryong buhay ay patuloy. Pero ang iyong panloob na buhay ay tila huminto sa gilid ng isang bagay na hindi mo maipangalan. Nagbubuhos ka ng kape, sumasagot sa text, tinitiklop ang kumot, lumalabas, pero nararamdaman pa ring may mas malalim na usapan na naiwan nang hindi tapos sa loob mo. Doon kadalasan ang namumuhay ng maraming pusong pinili sa loob ng ilang panahon. Patuloy silang lumalabas, pero alam nilang may mas maraming nangyayari kaysa sa maipapaliwanag ng ibabaw. Ang tensyon ay hindi laging dramatiko. Minsan ay tahimik lang, tulad ng upuang iniiwan ng mahila sa mesa o damit na nakasabit sa pinto noong walang dumating. Maaari mo pa ring mabigyan ng pansin ang pagbabalik-balik sa parehong linya, parehong talata, parehong alaala dahil alam ng iyong espiritu na may senyales na nakatago sa paulit-ulit. At kapag paulit-ulit ang senyales, humihingi ito ng paggalang, hindi ng pagmamadali. Hinihiling nito na itigil mo ang pagkunwaring walang kahulugan, ang iyong hindi kagaan, at makinig na parang ang iyong buhay ay nakasalalay sa tamang pagdinig. Karamihan sa pakikibaka ay dahil gusto mo ng katiyakan bago ang pagsunod. Pero ang katahimikan ay bihirang magbigay ng ganitong uri ng ginhawa sa una. Kung nararamdaman mong nahihirap sa pagitan ng iyong nalalaman at ng iyong maipapatunay, ang The Call of the Chosen, a 30-day journey ay nag-aalok ng matatag na paraan upang tukuyin ang panahon nang walang pagpupumilit ng maling sagot. Maraming mambabasa na dumating ng nalilito o pagod sa paghihintay ay nagsabing, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. ang material ay nakatulong sa kanila na mas malinaw na maunawaan ang kanilang panahon, ayusin ang kanilang mga panalangin, o itigil ang pagbibigay kahulugan sa bawat katahimikan bilang pagkaabandona. Ang ganitong uri ng kalinawan ay hindi gumagawa ng mas simpleng buhay, pero ginagawa itong mas tapat, at ang pagiging tapat ay kung saan maaaring magsimula muli ang kapayapaan. Upang ma-access ang ebook, pumunta ka ngayon sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa nakapin na komento. Hindi mo kailangang ipagkunwari na madali ang paghihintay. Kailangan mo lamang aminin na ito ay nagsasalita at pagkatapos ay hayaang sagutin ng karunungan sa halip na ng takot. Sa sandaling magsimula kang makinig, ang pagsalungat ay madalas na lumalakas. Ang distraksyon ay dumarating na nakasuot ng anyo ng pagiging mahigpit at ang paghahambing ay nagsisimulang sukatin ang iyong buhay laban sa mga taong tila mas mabilis na kumikilos. Isang boses ay nagsasabi na nahuhuli ka, isa ay nagsasabi na masyado kang sensitibo, at isa pa ay naninindigan na kung wala pang nangyayari, walang mahalagang nangyayari. Ganito gumagana ang presyon kapag gustong pigilan ka sa pagtatalusira. Pinupuno nito ang silid ng ingay hanggang sa ang iyong sariling kaluluwa ay maramdaman na nababawasan. Pero kung ikaw ay pinili, kahit ang presyong iyon ay may limitasyon,
Maaari ka nitong abalahin, pero wala itong kapangyarihang tukuyin ka. Ang gusto nito ay ang iyong atensyon upang maging frustrasyon ang iyong paghihintay at ang iyong frustrasyon ay maging kawalan ng pakiramdam sa espiritu. Ang kailangan mo ay mas matatag pa dito. Kailangan mo ng paraan upang mapansin kung ano ang totoo nang hindi pinapayagan ang pinakamalakas na pag-iisip na maging katotohanan. Habang mas sinasanay mo ito, mas nawawala ng kapangyarihan ang takot na magkunwaring gabay. Maaari mong makita ang parehong pattern sa buhay ni Jose na kailangang magdala ng isang pangako bago pa man makita ang landas. Hindi siya nakakuha ng madaling paliwanag at hindi siya nakakuha ng malambing na pagdating. Kailangan niyang mabuhay sa loob ng isang kwento na sa una ay tila walang katuturan habang patuloy na nananatiling tapat sa kung ano ang ipinagkatiwala sa kanya. Ito ang madalas na pasanin ng isang buhay na pinili. Binibigyan ka ng sapat na liwanag upang patuloy na maglakad pero hindi sapat upang kontrolin ang buong mapa. Kaya natututo kang dalhin ang iyong kalituhan sa presensya ng Diyos nang hindi ito ginagawang pagmamaliit sa iyong sarili. Natututo kang ang pagkaantala ay hindi laging pagtanggi at ang pagiging hindi kilala ay hindi nangangahulugang kawalan. Ang buhay ni Jose ay nagpapaalala sa iyo na ang pagiging itinakda ay maaaring kasama ang hindi pagkakaunawa, presyon at mga panahon kung saan ang sinabi ay hindi pa nakikita. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang pumawi sa pangako. Hiniling nito lamang ang pagtitiis na kayang hawakan ng parehong sakit at tiwala sa iisang kamay. Kung patuloy mong pinababayaan ang senyales, hindi lamang oras ang nawawala sa iyo. Nawawala ang mahusay na pagiging sensitibo na tumutulong sa iyo na kilalanin kung ano ang mahalaga. Ang paulit-ulit na pagtawag sa sandali bilang ordinaryo noong ito ay sa katunayan ay nakabubuo ay maaaring maging sanhi ng pagiging hindi maramdamin ng puso sa mga lugar na minsan ay mabilis at buhay. Maaari kang magsimulang tanggapin ang mas kaunting kalinawan kaysa sa kailangan mo, mas kaunting kapayapaan kaysa sa nararapat sa iyo, at mas kaunting tapang kaysa sa hinihingi ng iyong hinaharap. Hindi ito dahil ikaw ay walang ingat. Ito ay dahil ang puso ng tao ay maaaring masanay sa halos lahat ng bagay kahit na sa maling pagbibigay kahulugan sa sariling panahon. Ang gastos ng maling pagbibigay kahulugan na ito ay banayad sa una. Nagsisimula kang sumunod dahil sa sanay na ugali sa halip na sa pagtatalusira. Sumasagot ka mula sa presyon sa halip na sa paninindigan. Patuloy kang kumikilos pero hindi laging sa tamang direksyon at pagkatapos isang araw ay napagtanto mong ang katahimikan na akala mong maaari mong pabayaan ay sa katunayan ay humuhubog sa iyong mga pagpili sa loob ng lahat ng panahon. Kaya mahalaga ang pag-aalaga. Ang mapagpakumbabang pag-aalaga ay hindi drama, ito ay pamamahala. Ang pamagat ay hindi nagsasabi sa iyo na ang lahat ng hindi nasagot ay isang hatol. Sinasabi nito na ang Diyos ay nakikinig sa kung ano ang hindi mo nailalarawan sa salita. Ang sakit sa likod ng iyong pribadong panalangin, ang hindi natapos na pangungusap sa iyong dibdib, ang mga luha na iyong nilunok bago pa man makita ng sinuman, ang pag-asa na iyong pinrotektahan dahil tila masyadong mahapdi na ipangalan, wala sa mga iyon ang nasayang. Kung ikaw ay pinili, kahit ang iyong mga tahimik na lugar ay kilala. Kung ikaw ay tinatawag, ang iyong kasalukuyang tensyon ay hindi walang kahulugan, i-type ang isang sa mga komento at bumalik sa narasyon. Hayaan itong tumayo bilang isang simpleng pagpapatunay na ikaw ay nagbabayad pansin at ikaw ay handang tumawid sa hangganan nang hindi hinihingi ang buong mapa muna. Ang katahimikan sa iyong paligid ay hindi ang dulo ng kwento. Madalas itong lugar kung saan ang iyong pakikinig ay nagiging mas tapat kaysa sa iyong mga palagay. Ang nangyayari sa loob
ay kasing halaga ng nangyayari sa iyong paligid. Hindi lahat ng reaksyon sa iyong katawan ay isang mensahe mula sa Espiritu, at hindi lahat ng pagsabog ng emosyon ay senyales na kumilos agad. Minsan ay sinusubukan ng iyong isipan na lutasin ng kung ano ang natututo pa lamang hawakan ng iyong espiritu. At minsan ay simpleng pagod lamang ang iyong katawan sa pagdadala ng hindi tiyak na pakiramdam ng masyadong matagal. Ang marunong na tugon ay hindi ang paghiya sa iyong sarili dahil sa mga iyon. Ito ay ang pagtukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng panik, intuition at tunay na pagkilala. Ang panik ay nagiging masikip, ang tunay na pagkilala ay nagiging malinaw. Ang panik ay humihingi ng agarang ginhawa. Ang tunay na pagkilala ay humihingi ng mapagpasensyang pagsunod. Ang pagkakaibang ito ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang maraming maling landas. Kapag naunawaan mong ang iyong panloob na buhay ay may mga patong, itinitigil mo ang pagturing sa bawat pakiramdam bilang isang utos. Nagsisimula kang makinig ng mas mabuti at ang maingat na pakikinig na iyon ay nagiging isang anyo ng pagsamba. Tinutulungan ka nitong tumugon mula sa katotohanan sa halip na mula sa hilaw na presyon na madalas na ang unang tunay na hakbang tungo sa kapayapaan. Ang mga relasyon at kapaligiran ay nagpapakita rin kung anong panahon ng iyong dinaranas. Ang ilang mga silid ay nagpapagod sa iyo dahil ito ay ginawa para sa pagganap, hindi para sa pagiging tapat. Ang ilang mga usapan ay nagpaparamdam sa iyo na mas maliit dahil pinapagantangan nila ang iyong katahimikan at pinarurusahan ang iyong lalim. At ang ilang mga tao ay hindi pa maintindihan kung bakit ikaw ay mas mapagnilay-nilay, mas mapag-ingat o mas sensitibo kaysa noon. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong pagtigas ang iyong puso. Nangangahulugan ito na dapat mong tukuyin kung saan ang iyong atensyon ay iginagalang at kung saan ito ay nagkakalat. Maaari kang maging mapagmahal nang hindi nagiging bukas sa bawat opinyon. Maaari kang maging bukas nang hindi pinapayagan ang bawat boses na may pantay na autoridad. Ito ay lalong mahalaga kapag ikaw ay nasa panahon ng tahimik na pagtawag dahil ang ingay ay maaaring magmukhang katiyakan at ang pagmamadali ay maaaring magkunwaring karunungan. Ang mga tao sa iyong paligid ay maaaring hindi laging maunawaan ang bigat na iyong dinadala, pero hindi mo kailangang gawing pagkakakilanlan mo ang kanilang kalituhan. Manatiling mapagmahal, pero manatiling mapagmasid. Mayroon ding estratehiya sa likod ng presyon. Madalas nitong ginagamit ang pagkapagod upang malabo ang iyong mga instinto, ang pagkaantala upang mapagod ang iyong pagtitiis, at ang mas maliliit na pangangailangan upang maalis ang iyong atensyon mula sa isang bagay na pinakamahalaga. Sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay mananalangin kapag kalmado na ang mga bagay, pero tila hindi kailanman kumakalma ang mga bagay. Ipinangako mo sa iyong sarili na ikaw ay mag-iisip ng malinaw matapos ang susunod na gawain. Pagkatapos ang susunod na gawain ay dumarating na may bagong pangangailangan. Bago matagal, ang mismong sinyales na nag-aanyaya sa iyo sa mas malalim na tiwala ay natutuluyan sa ilalim ng ingay ng ordinaryong pagkakapit buhay. Ganito nawawalan ng lakas ang atensyon, hindi sa isang pagkakataon, kundi sa pamamagitan ng maliliit na pagnanakaw. Kung patuloy mong pinapayagan ang mas mabababang bagay na sakupin ang buong larangan ng iyong isipan, ang mas mahalagang bagay ay magmumukhang mas hindi mahalaga kaysa sa totoong nararapat nito. Pero ang mas mahalagang bagay ay hindi nawawala. Hinihintay nitong igalang, at kapag iginagalang mo ito, nagsisimula kang mabawi ang lakas na hindi mo alam na nawala sa iyo. Dumating ang isang punto kung saan itinitigil mo ang pakikipagayos sa kung ano ang alam mo na
Maaring hindi mo alam ang bawat detalye, pero alam mo ng sapat upang itigil ang pagtawag sa banal na pagkabalisa bilang isang problema na dapat pabayaan. Alam mo ng sapat upang aminin na ang katahimikan ay nagsasalita. Alam mo ng sapat upang makita na ang iyong kaluluwa ay hindi humihingi ng pagganap, kundi tapat lang. Doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi sa dramatiko na emosyon, kundi sa simpleng pagsuko. Itinitigil mo ang pagkunwaring ang kalituhan ay ginhawa. Itinitigil mo ang pagturing sa pagkaantala na parang patunay na walang nangyayari. Itinitigil mo ang paghingi ng pahintulot sa takot na pagkatiwala sa kung ano ang ginagawa ng Diyos na malinaw na sa mas maliliit na paraan. Ang pamagat ay patuloy na nakatayo sa harap mo tulad ng isang lampara na mababa ang ilaw sa isang madilim na silid. Hindi ka nililiwanag, pero nagbibigay ng sapat na liwanag para sa isang tapat na hakbang. Ito ay sapat na ngayon, at minsan, ang sapat ay eksaktong kung saan nagsisimula ang pagsunod. Isipin mo ang isang bulb ng hardin na nakahiga sa ilalim ng lupa ng matagal bago pa man makita ng sinuman ang tangkay o bulaklak. Ito ay nakatago, at dahil ito ay nakatago, maaari itong ipagkamali bilang kawalan ng aktibidad. Sinasakupan ito ng lupa. Pinipiga ito ng panahon. Ang lupa ay tila ordinaryo mula sa itaas, habang sa ilalim ng ibabaw ay may hawak, pinoprotektahan at inihahanda. Ito ang larawan na tumutulong sa iyo na maunawaan ang panahong ito. Ang tila tahimik ay maaaring nabubuo. Ang tila libing ay maaaring nagtitipon ng lakas. Ang tila na antala ay maaaring nasa maingat na pagpigil upang ito ay tumayo sa tamang panahon. Ang lupa ay hindi kaaway ng bulb. Ito ang lugar kung saan pinapanatili ang bulb ng sapat na matagal upang maging kung ano ang dapat nitong maging. Ang iyong buhay ay maaaring maging ganito rin. Hindi maparangal, hindi maingay, pero puno ng nakatagong gawain. At kapag naalala mo ito, itinitigil mo ang pagtawag sa nakatagong lugar bilang nasayang. Ang nakatagong panahon ay maaaring maging nakakainis dahil nararamdaman mo ang buhay sa ilalim ng ibabaw, pero hindi mo maipag-utos ang takbo nito. Gusto mong humukay, suriin, pilitin ang patunay na may nangyayari. Gayunpaman, ang paghuhukay ng masyadong maaga ay maaaring makasira sa kung ano ang dapat lumabas ng banayad. Kaya mahalaga ang pagpigil. Ang bulb ay hindi nagpupanik dahil hindi nito nakikita ang araw. Nananatili ito sa kung saan ito itinanim hanggang sa ang presyon sa itaas at ang buhay sa loob ay magtagpo sa tamang paraan. Sa parehong paraan, may mga bahagi ng iyong pagtawag, iyong paggaling at iyong pag-unawa na hindi maaaring mapilitan ng kagalakan o pag-aalala. Kailangan nila ng takip. Kailangan nila ng oras, kailangan nila ng isang uri ng matapat na pagtitiis na hindi nagkakamali ng katahimikan bilang kabiguan. Ang pagsalungat dito ay hindi laging malinaw. Maaari itong dumating sa anyo ng pagiging mapagmadali, paghahambing o ang paniniwala na ang nakikitang paggalaw ay ang tanging patunay ng buhay. Pero ang nakatagong gawain ay gawain pa rin, at ang Diyos ay hindi limitado sa kung ano ang maaari mong patunayan ngayon. Kapag dumating ang panahon, ang unang paggalaw ay madalas na maliit, isang bahagyang pagtaas sa lupa, isang hiwa kung saan ang takip ay tila permanente noon, isang pagiging mahapdi na wala noon. Pagkatapos, unti-unti, nagbabago ang hugis mula sa nakatago sa lumalabas. Ganito ang maaaring paggalaw ng iyong panloob na buhay ngayon. Hindi ka pinapagpupumilit na pilitin ang bulaklak. Pinapagpupumilit ka na kilalanin ang presyong gumagawa ng puwan para sa paglago. Dito nagiging mahalaga ang larawan dahil pinipigilan ito ang iyong pagmamaliit sa unang yugto ng pagiging. Maaaring wala ka pa ng buong sagot, pero nararamdaman mo ang pagbabago. Maaaring wala ka pa ng buong kalinawan,
Pero may bahagi sa iyo na hindi na nahahayag sa pagmanatiling nakalubog sa kalituhan. Ang hindi nakikitang gawain ay nagiging nakikita sa iyong mga pagpili, iyong mga panalangin, iyong pagpigil at iyong pagtanggi na pumayag sa maling ginhawa. Ang paggalaw na iyon ay mahalaga. Tahimik pero totoo. Ako ay gising. Kung doon na ang iyong puso ngayon, itype ito ng eksakto bilang iyong simpleng parirala at bumalik sa mensahe. Hayaan itong markahan ang sandaling itinigil mo ang pagkakamali ng pagtatago bilang pagkawala at nagsimulang igalang ang mabagal na pagtaas ng kung ano ang hawak sa iyo. Ang bulb ay hindi nangangailangan ng papuri upang maging bulaklak at ang iyong espiritu ay hindi nangangailangan ng pag-apruba upang maging malinaw. Ang punto ng pagbabago ay hindi kapag napansin ng lahat. Ito ay kapag ikaw ang napansin. Ang pagbabalik ay hindi pagganap at mas mahalaga ito kaysa sa inaamin ng mga tao. Hindi mo kailangang lumikha ng isang dramatiko na kwento upang bigyang katwiran ang kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga tahimik na lugar. Kailangan mo lamang na bumalik ng may katapatan. Ang parehong pamagat na minsang naging mabigat ay maari nang maging imbitasyon upang iayon ang iyong panloob na buhay sa kung ano ang nabubuo sa ilalim ng ibabaw. Kung ang nakatagong gawain ay totoo, ang pagbabalik ay maaari ring maging totoo. Hindi mapagmadali, hindi mapagpakita, sapat na matatag, maaari kang nasa proseso pa pero hindi ka na nagkukunwari na ang proseso ay walang kahulugan. Sa sandaling aminin mo ito, nagbabago ang buong atmosfera. Itinitigil mo ang pagtatangka na magmukhang tapos at nagsisimulang matuto kung paano maging tapat. Ito ay isang mas tapat na uri ng lakas at ito ay isa na makakapagdala sa iyo ng mas malayo kaysa sa imahe. Dahil dito, ang iyong mga gawain ngayon ay kailangang maging simple na sapat upang mabuhay sa ordinaryong panahon. Kapag gumising ka bukas, huwag unang abutin ang ingay. Umupo sa gilid ng kama bago mo hawakan ang telepono. Ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib at isa sa iyong hita. Huminga ng mabagal at magtanong ng direkta, ano ang aking pinagtitibayan dahil natatakot ako sa maaari nitong ipatunay? Pagkatapos ay maghintay ng hindi nagmamadaling sagutin ang iyong sarili. Ang punto ay hindi ang pilitin ng isang pangitain. Ang punto ay lumikha ng sapat na katahimikan upang ang katotohanan ay lumabas nang hindi mapatatakbo ng panik. Ang isang piniling buhay ay madalas na nagiging mas malinaw sa maliliit, paulit-ulit na gawain ng katapatan. Ang gawaing ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Kapag patuloy kang gumagawa ng puwan para sa kalinawan, natututo kang kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lumilipas na mood at isang tunay na direksyon. Ang pagkilalang ito ay maaaring magbago ng iyong araw bago pa man mabago ang iyong mga kalagayan. Ang ikalawang gawain ay maaaring mangyari sa gitna ng ordinaryong paggalaw. Kapag ikaw ay nagmamaneho, naglalaba ng pinggan o naglalakad mula sa isang silid patungo sa isa pa, pangalanan ng kung ano ang pinakamahirap tungkol sa panahong ito nang walang pagpapalaki. Sabihin mo ng simple, pagkatapos ay itanong kung anong bahagi ng iyong tugon ay takot at kung anong bahagi ay karunungan. Ang simpleng paghihiwalay na ito ay makakatulong sa iyo na huwag gumawa ng isang buong interpretasyon mula sa isang mahirap na pakiramdam. Pinapaalala rin nito sa iyo na ang pagtatalusira ay hindi nakalaan para sa mga dramatiko na sandali. Ito ay para sa ordinaryo. Ang gripo, ang pasilyo, ang parking lot, ang katahimikan ng hating gabi, ang mga ito ay lahat ng lugar kung saan ang isang tapat na tao ay maaaring maging mas tapat. Hindi mo kailangan ng perpektong atmosfera upang magsanay ng karunungan. Kailangan mo lamang ng pusong handa at sapat na pagpapakumbaba upang aminin na hindi lahat ng malakas na pakiramdam ay dapat may pantay na awtoridad.
Ganito nagiging mas matatag ang iyong panloob na buhay. Isang malinaw na pagpili sa isang pagkakataon. Minsan ang awa ay dumating bilang isang limitasyon. Ang saradong pinto ay maaaring awa. Ang paghinto ay maaaring awa. Ang pagbabago ng ritmo ay maaaring awa. Maaaring gusto mo ng pagbilis, pero ang kailangan mo ay proteksyon mula sa paggalaw ng masyadong maaga sa kung ano ang hindi handang dalhin ng iyong espiritu. Ito ay mahirap aminin kapag ikaw ay nababala, pero nakakapagpalaya kapag sa huli ay nakita mo ito. Hindi lahat ng hindi ay pagtanggi. Hindi lahat ng pagkaantala ay parusa. Ang ilang mga hangganan ay mga regalo na nagpipigil sa iyo na mapagod sa maling direksyon. Pinapanatili nila ang iyong atensyon. Pinoprotektahan nila ang iyong pagiging mahapdi. Pinipigilan ka nilang magtayo ng hinaharap base sa hilig. Sa gayong diwa, ang limitasyon ay maaring maging isang gawaing pag-aalaga. Tinuturo nito sa iyo na igalang ang takbo ng katotohanan. Tinutulungan din nitong itigil ang paghingi mula sa ngayon ng kung ano ang hindi kailanman nilalayo ng ngayon. Kaya gumawa ng isang desisyon at gawin ito ng malinis. Magdesisyon na hindi mo natatawaging urgent ang lahat ng bagay simpleng dahil nagdudulot ito ng pag-aalala sa iyo. Magdesisyon na bibigyan mo ng tahimik na lugar ang pinakamalalim na tanong sa iyong buhay upang huminga. Magdesisyon na hindi mo parurusahan ang iyong sarili sa pangangailangan ng kalinawan bago ang paggalaw, pero hindi mo rin gagamitin ang hindi tiyak bilang dahilan upang manatiling nakatigil. Ito ay pamamahala. Ito ang paraan upang protektahan ang ipinagkatiwala sa iyo. Ang isang buhay na binubuo ng Diyos ay hindi maaring pamahalaan lamang ng hilig. Nangangailangan ito ng intensyon. Nangangailangan ito ng hangganan sa kung ano ang dapat mong bigyan ng atensyon at kung ano ang hindi. Sa sandaling piliin mo ito, ikaw ay kumikilos na ng iba. Iginagalang mo na ang senyales sa halip na ipinaglalaban ito. Tulad nito, kung tinatanggap mo ito bilang isang tahimik na amen, hayaan nitong tumayo bilang pagkakasundo ng walang ingay para sa isang pusong nakikinig kahit tahimik ang silid at para sa isang oo na hindi nangangailangang ipahayag ng malakas upang maging totoo. Ang tahimik na oo ay mahalaga. Nangangahulugan ito na hindi ka na tumututol sa imbitasyon, simpleng dahil ito ay dumating sa pamamagitan ng katahimikan. May isang tao na pumasok sa isip habang ang mensaheng ito ay nagaganap, at maaari itong dahil hindi mo dapat panatilihin ang lahat sa iyong sarili. Isipin mo ang isang tao na mapagmasid, pagod, at tahimik na naghahanap ng kalinawan. Isipin mo ang isang tao na nagdadala ng higit sa kung ano ang sinasabi, isang tao na mauunawaan ang ganitong uri ng mensahe at marahil ay makakaramdam ng mas hindi mag-isa dahil dito. Ang pagbabahagi ay hindi tungkol sa presyon. Ito ay tungkol sa pag-aalaga. Ito ay isang paraan ng paglalagay ng tamang mga salita sa kamay ng isang tao na maaaring kailanganin ito ngayon. Kapag ang isang mensahe ay tapat na nagbibigay pangalan sa katahimikan, maaari itong maging tulay para sa ibang tao na nakatayo sa katulad na lugar ng walang salita para dito. Ito ay bahagi ng kung ano ang nangangahulugan na mabuhay na may pagtatalusira. Hindi mo tinatambakan ang nagbibigay buhay. Ibinibigay mo ito ng mahinahon, isang tao, isang sandali, isang maingat na gawaing pagkabuti sa isang pagkakataon. Bago mo sabihin ang mga susunod na salita, hayaang sumang-ayon ang iyong puso sa mga ito. May lakas sa pagbibigay pangalan sa kung ano ang totoo ng walang paghahabol. May kalayaan sa pagpili ng wika na hindi na lumalaban sa sarili mong buhay. Kung maaari mo itong tanggapin, itype ang ako ay pinili at bumalik sa mensahe. Ito ay hindi isang pagnanais. Ito ay isang pagkilala. Ito ay isang paraan
ng pagsasabi na ang nakatagong gawain, ang tahimik na presyon, ang naantala na pag-unawa at ang matatag na paghikayat tungo sa katotohanan ay hindi nasayang. Sila ay bahagi ng isang paghubog na hindi pa tapos pero totoo. At dahil totoo ito, nararapat itong sabihin ng may kumpiyansa. Ang kung ano ang iyong nagiging ay hindi nangangailangan ng iyong panik upang umusong pasulong. Nangangailangan ito ng iyong pakikipagtulungan. Nangangailangan ito ng iyong katapatan. Nangangailangan ito ng iyong paghahanda na itigil ang pagtatayo sa pinto ng iyong sariling buhay at pagtawag sa hangganan na patay na daan. Ang senyales na sa una ay naging mabigat ay maaari nang makita bilang isang imbitasyon upang tumugon ng may katatagan. Ang katahimikan ay maaaring igalang ng hindi romantiko. Ang paghihintay ay maaaring igalang ng hindi ipagkamali ang pagkaabandona. Ang ugat na isyu ay hindi kailanman na ang Diyos ay wala sa iyong sakit. Ito ay na ikaw ay natukso na ipaliwanag ang sakit ng masyadong mabilis, pero kapag ikaw ay bumagal, ang mga piraso ay nagsisimulang magkasya. Ang pamagat, ang presyon, ang nakatagong gawain, ang pagsalungat, ang pagbabago, ang mga gawain, at ang kapayapaan ay lahat ay pag-aari ng parehong kwento. At ang kwentong iyon ay patuloy na nagaganap ng may mahinahon at autoridad. Maaari mong maramdaman ang pagkakaiba ngayon sa pagitan ng pagiging tinutulak at pagiging pinatnubayan. Ang isa ay nagpaparamdam sa iyo ng tensyon. Ang isa ay nagpaparamdam sa iyo ng pagiging mapagmasid. Ang isa ay nagmamadaling ipatunay ang sarili. Ang isa ay patuloy na bumabalik sa kung ano ang totoo. Ang nagsimula bilang isang pasanin ay naging senyales, at ang minsang nakatago ay naging gabay. Hindi mo kailangang pilitin ang bulaklak. Hindi mo kailangang hukayin ang bulb. Hindi mo kailangang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa panahon na humuhubog sa iyong lakas. Hayaan ang lupa na gumawa ng gawain nito. Hayaan ang katahimikan na gumawa ng gawain nito. Hayaan ang mga gawain na maging sandalan mo kapag ang emosyon ay sumusubukang ikalat ka. Hayaan ang senyales na manatiling sapat na banal upang itanggihan mo ang maling pagbibigay kahulugan para sa komportable. May kapayapaan sa ganitong uri ng pagsuko, hindi dahil lahat ay nalutas, kundi dahil sa huli ay kumikilos ka na sa kung ano ang ipinakita sa iyo. Hawakan ito ng may pag-aalaga at lumakad sa kapayapaan. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.